So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating pong tatalakayin ang napakatinding content creator sa panahon ngayon mga kahombre ko. Ang taong mamimigay mga kahombre ko ng 100 pirasong iPhone mga kahombre ko sa mga nangangailangan daw. Para sa inyo. Upang ikaw ay mag-register? Sa panahon ngayon, akala nyo napakadali ng trabaho? Upang ikaw ay magsugal? Gago poking ina nyo, pagkukutusan ko nyo eh. Oh, di ba? Hindi ka sure, mga kahombre ko, di ba? Ating pakinggan. Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow nyo ako. Ito na ho ang ikalima nating content tungkol kay Ivana Alawi, mga kahombre ko. Ay, hindi pa naman sobrang gatas na gatas. Medyo maliit-liit pa rin ho ang ating kinita dito, mga kahombre ko. Parang halos 1 million views lang. So, konti pa to. So, hindi pa worth ng gatas na gatas quote natin, mga kahombre ko. Nagkaroon ng isang video si Ivana Alawi na may caption na bili tayo ng 100 pieces na iPhone 17, mga kahombre ko. So yan! Oh my goodness, mga kahombre ko! 6.5 million likes! 2.8 million shares! 5.3 million comments! Putik, matibay. Tumataginting ho na 170 plus million views to mga kahombre ko ha. Napakalalaho nito mga kahombre ko. At dahil ho sa mga views na yan, talagang nasalbaho natin ang sambayan ng Pilipino. Kasi mas lalo nating binaon sa kahirapan at kamalasan ang ating mga kababayan. Palakpakan ang mga putang inagyan ng galing! Oh, bawal ang hipokrito dito mga kahombre ko. Kasi kahit ako naman, nagpo-promote din ako ng sugal. Hindi ko lang masyadong inexpecto sa isang imahe, no, na tulad ni Ivana. Ako kasi, patapon naman yung imahe ko Wala namang kwenta, di ba? Pero Ivana Alawi, man, what the F? Crazy to, mga kahombre ko. Napakatindi ho nito. Wow, man. Crazy, man. Talagang mainstream media na, kumbaga. Mas malakas pa nga sa mainstream media ata to si Ivana Alawi. So, ganun hong katindi, mga kahombre ko. Ang na-penetrate na ng online sugal sa bansang Pilipinas. Good luck, ha! Good luck! Good luck sa buhay nyo dyan, mga kahombre ko. Kaya di pwede na nagmamadali kayo, apurado kayo masyado. Inanunsyo niya ho na bibili siya ng 100 na pirasong iPhone 17. Mamimili tayo ngayon ng 100 iPhone 17. First time ko mamimili ng ganito karaming iPhone 17. Wow, mahal yan ah. Paano mo babayaran? And nakita ko rin na meron ding iPhone 17 Pro Max, mga kahombre ko. So medyo, mixed, kumbaga. Upang ipamigay sa kanyang mga followers na kailangan lang mag-comment kung anong kulay ang gusto nila. 7. Ipinakita rin sa video ang mismong pagbabayad ni Ivana Alawi para sa mga ito na umabot ho sa napakalaking halaga. Grabe ho ito. Incredible ho ito, mga kahombre ko. Puta, kakaiba to, Grabe, mga kahombre ko. 4.3 million pesos. Wow! Isang swipe lang. Ayan ang tunay na flex, mga kahombre ko. Kahit ako, hindi ko kaya yan, Hindi ko kaya yan. I don't have that much money para lang ipamigay. Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. O ayan, Basya, naghahanap ka ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Sinabi nyo yung sinala. Tarantado kayo, minuminuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21, nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weda? Nagpadala na ng
ang SEP 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niya si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Tangina mo? Ganito na lang, para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application at kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Mapa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. Meron akong sasabihin sa inyo mga kahombre ko na malupit. I really hope na gamitan nyo to ng utak Bawal ito sa mga followers ni Ivana na hindi gumagamit nito. Na lagi na lang oy, sana ako yung manalo. Sana ako yung bigyan mo. Sana, color black, color white, color green. Sa akin mo ibigay yung iPhone. Walang trabaho eh. Walang trabaho, no money, no honey. Eh, ang totoo. Bawal dito yon mga kahombre ko. Dito, we will actually move deeper. Diba? We will think deeper. Now, wag niyong kakalimutan mga kahombre ko na siya ay na-issue rin. Diba? Sa isang politiko back in the day, di ba? Sa isang politiko na mayroong pamilya. So, dyan, sumabog ang napakaraming argumento, napakaraming issue na nagsasabi na si Ivana ay ganito, itong politiko na to nagbigay sa kanya nito, itong politiko nagbigay sa kanya ng ganyan, pero mahirap patunayan, mga kahombre ko. Kasi, again, may isa lang na lumabas na picture, no? Na napitikan sila sa airport na magkasama. Pero, again, hindi tayo sure mga kahombre ko. Wala tayong idea kung ito nga ba ay totoo or hindi. So ngayon mga kahombre ko, lumabas din sa ating pagkakaalam, ito palang partikular na politiko na ito mga kahombre ko ay parang siya yata hindi ako 100% sure, ang nagmamay-ari ng Plus. Ang nagmamay-ari ng kanyang pinopromote, mga kahombre ko. So, yun yung lumalabas. Na kumbaga, itong politiko na to may-ari ng online casino na yan. Pero syempre, again, wala rin namang 100% patunay dyan. Haka-haka lang, chismisan lang. Ngunit, mga kahombre ko, mag-iisip ka ngayon. Ngayon, dito nalalabas ang critical thinking natin. Nabigay sa buong internet ang circumstances. Hindi ako nagbigay. Si Ivana mismo nagbigay ng circumstances na yan. Pinagtagpi-tagpi natin. And lumalabas na definitely si Ivana ay meron tinatawag na luck sa buhay niya. Dahil maganda siya, sexy siya, mabait siya, di ba? Yan yung pinortray niya sa kanyang image, di ba? Pero wala naman ako masasabi dyan kasi wala naman din talagang inapakan na tao o influencer to si Ivana, mga kahombre ko. She's just doing her job. Alam mo yon? Halos hubot-hubad ng naglaba, kaya sumikat, pero it doesn't matter. Wala siyang inapakan na tao, that's her. Yun na yun. Finalo siya ng maraming tao, tapos lumabas na siya sa mga TV and also, it's okay. It's a part of her job, okay? Ngayon, mga kahombre ko, aabante na tayo. Si Ivana ay sobrang naiiba sa mga influencers. Makikita natin na karamihan sa mga influencers, mga kahombre ko, nagpo-promote ng online sugal tas may link. Tulad ng ginagawa ko, di ba? Tulad ng ginagawa ng karamihan. Yan, ganyan yung ginagawa namin, tama? Ngunit, mga kahombre ko, wala kaming tulad ni Ivana na talagang mileage. Chill lang, man. Same lang ng sitwasyon na, umaga, makakasira ka ng tao. Pero, mga kahombre ko, basta pag core license, ibig sabihin, legal. So, may masasabi ka ba? Wala, di ba? Magrereklamo ka. Di magreklamo ka sa gobyerno. Pero bilang kami ay promoter at ang pinopromote naman namin, pag core license, maximum ang pwede mong sabihin, nakakasira ka ng pamilya. Nakakasira ka ng buhay ng mga Pilipino, pero pag core license. So,
Malaki at mahaba-habahong argumento yan, diskusyon yan, okay? Pero ngayon, mga kahombre ko, bakit hindi ako naniniwala itong 4.2 million ay pera ni Ivana Alawi? Ako, no, personal opinion, hindi ho ako naniniwala na pera to ni Madam Ivana Alawi. Kasi kahit gaano ka pa kayaman, kahit meron kang hundreds, 200s, 300s of millions, for sure, hindi ka gagastos ng ganito. Ipapamigay mo lang ng wala man lang bumabalik sa'yo kahit piso. Hindi ka pwedeng mamigay ng kung ano-ano kung wala namang babalik sa'yo. Kahit sinong presidente, mga kahombre ko, ng kahit na anong bansa. Namimigay sila, kalimitan, naka-video, wala mang balik na pera, may balik naman na credibility sa kanilang image. Di ba? Normal lang ho yun, mga kahombre ko. Presidente na yun. Yun na may hawak ng pondo ng bansa. So, malamang, mga kahombre ko, eto, may balik to. At yun ho ang nakakatakot, mga kahombre ko. Kasi isipin nyo, 4.3 million pesos ang inilabas nila para lang dito sa stunt na to. And, bayad siya, obviously. And, ang pinaka nakakatakot dito, mga kahombre ko, 4.2 million, 4.3 million, pinag-giveaway lang nila. Wow! Isipin nyo, mga kahombre ko, pang-giveaway lang nila yan. Budget nila pang-giveaway lang po. So, could you imagine, mga kahombre ko, kung yan, pang-giveaway lang, imagine niyo ho kung magkano yung nakuha ni Ivana dito. Nobody knows. Logically lang, mga kahombre ko. Ako naman nag-iisip lang. Di ba? Critical thinking lang. Yun lang. Nag-o-observe for awareness. Boom! Bukin na ina mo, Paldo! Paldo! Yes! Tingin na Paldo na naman! Imagine niyo, mga kahombre ko, magkano ang ibinalik sa kanya ng particular na online na to. Kasi itong 4.3, for sure, mga kahombre ko, ito ay binalik to sa kanya. Sure yan. Ibinalik yan sa kanya nung online, for sure. Budget nila yan na naka-allocate sa kanya. Pinlano na nila tong stunt na to, itong content na to, itong mga pakulo na to. Pinlano nila to. And it worked super crazy, mga kahombre ko. 170 million views. Bang! Bawing-bawi! Bawing-bawi. Hindi sa views, mga kahombre ko. Uulitin ko, sa Facebook, wala hong kwenta, mga kahombre ko. Yung 170 million views, sobrang liit lang ho niyan. Alam nyo kung saan bawi? Sa mga nag-register at sa mga tataya. Sabihin na natin na sa 170 million views, ang mga nag-register ay usually 20% yan, mga kahombre ko. So, nasa mga 30 to 40 million ang nag-register. Tapos, siguro yung matitirang tataya, mga kahombre ko, siguro aabot ng mga kahit 1 million na lang, mga kahombre ko, na users. Wow! Yan ang tinatawag na paldong. Paldo! Boom! Panis! Grabe yun, mga kahombre ko. Yun ang malupit, di ba? Imagine mo na lang, 1 million na tao ang nakuha ni Ivana sa 170 million views. 1 million na tao ang literal na natira upang maglaro. Game over, man. Game over. Wasak-wasak, sabog-sabog ho ang commission ni Ivana dyan. My God, man. Crazy mo yan, mga kahombre ko. Sobrang tindi niyan. Kaya nga talagang minamani nila. See, 4.2 million budget lang nila para lang sa giveaways. Diba? Siyempre, si Ivana yung influencer na napili nila. So, definitely, mga kahombre ko, yun. At nasaan ang critical thinking ko? Papaano ko umabot sa ganitong klase ng pag-iisip?
Sa bandang dulo kasi ng video, pinasalamatan niya ang kanyang CP fam. Huwag tayo magbanggit ng pangalan kasi otherwise mga ka-hombre ko, pati tayo magpo-promote na rin, natin yan, di ba? Lahat ng iPhone 17 na to ay ipapamigay para sa inyo. Also, gusto ko din magpasalamat sa aking CP fam kasi gusto talaga nila marami ang mabigyan kaya tumulong sila. I'm so happy. All you have to do is follow their page. Ilalagay ko dyan sa baba. Make sure ma-follow mo sila kasi doon din tayo kukuha ng mga random followers na makakapag-uwi na iPhone 17. So dyan mga ka-hombre ko, alam mo na. And in all fairness, inamin din naman pala ni Ivana sa dulo na actually, CP fam niya ang bumili ng iPhone na yan. Not her. So gets nyo na, di ba? Kaya naman, dahil dyan, isa lang ang inihiling ni Madam Ivana sa inyo. I-follow nyo ang Facebook page ng sinasabi niyang CP fam. Link. Link yan nung mismong page. Nung o naho! Sabihin na natin, mga ka-hombre ko, na in this case, nakaani ng 306,000 reactions yung follow RCP fam, yung comment niya. Pero mga ka-hombre ko, grabe yun, ha? So, again, inuulit ko, sa 180 million na views, o 170, 180 million views, grabe yun mga ka-hombre ko. Kahit 1 million na tao na lang yung matira sa site. Wag na yung kung magkano kikitain or kinikita nung mismong online sugal. Wag na ho yun mga ka-hombre ko. Doon na lang tayo sa napakatinding masisirang pamilya dahil sa naging promotion na ito, no? Na napakalalaho. Nakakalungkot mga ka-hombre ko. Grabe ho ito. Napakatindi ho nitong negativity. Pero again, as you can see, talagang yun yung nakakalungkot na part, nag-trending talaga, malala. So, kasama na rin yung pinromote niya na nag-trend dito. And yun, siguro, talagang nakatulog sila ng sobrang ganda nito. Pero again, illegal ba to? Masama ba to? Hindi. Kasi PAGCOR licensed po ito. So, in short, mga ka-hombre ko, nagbabayad sila ng proper tax sa gobyerno. So, walang mali dito. They are just doing their job. Mapa-Iva naman yan, o kung sino man yan, mga ka-hombre ko, it doesn't matter. Ginagawa lang ho ni Ivana ang kanyang trabaho na marangal. Ito ho yung marangal na trabaho ni Ivana. Marangal to, mga ka-hombre ko. Kasi nagpo-promote siya ng sugal na legal. So, kung galit kayo, galit ang mga tao, huwag tayo magrereklamo kay Madam Ivana. Magrereklamo tayo sa gobyerno. Kasi, paano nangyari na inaprobahan mo yan? Di ba? Yun lang yon mga ka-hombre ko, di ba? Pinuksa nila yung illegal. Di ba? Ito na nga yung argumento ko dati. Pinuksa nila yung illegal, tas ngayon, hinayaan lang nila yung legal. Hindi ba same lang yun? Same lang yun na sisira sa mga Pilipino. Siyempre, di ba? Kung yun yung logic, sira rin ang pamilyang Pilipino, di ba? Yun nga lang, sa legal way, mas masakit. Kasi pinagkakakitaan ng gobyerno yung kakasira ng bawat pamilyang Pilipino. Pero it doesn't matter, legal eh. So, okay. Ang mga totohanan, masakit. I don't know, mga ka-hombre. Napakagulo nito, mga ka-hombre ko. Pero, mga ka-hombre ko, merong isang netizen ang nag-status sa Facebook. Basahin natin, mga ka-hombre ko. Wala pong libreng iPhone. Pakibasa ng maunawaan. Na-feed to sa akin ng algo dahil may mga followers sa page ko na nagko-comment at nag-e-engage dito sa post ni Ivana. I feel burdened by this especially. If you are in the awakening space and you are still lured by this type of promotions. May utak to ng konti, mga ka-hombre ko. I want to warn you with love. Wala pong libreng iPhone. Guys, saglit lang. Alam kong marami sa inyong nakakita ngayon sa FB o TikTok ng mga sikat na influencers na namimigay ng daan-daang iPhones kapalit lang ng pag-follow sa isang page ng online casino. Yes po, pipili ng bibigyan sa mga nakafollow sa page. Siyempre, isipin nyo, ifa-follow ko lang naman, wala namang mawawala sa akin. Baka sakaling manalo. Pero pakiusap, bago nyo i-click ang follow button, basahin nyo muna ito ng pikit mata. Gusto ko lang kayong protektahan. Bakit hindi libre yan? Ikaw at ang attention mo ang produkto. Hindi sila namimigay ng milyon-milyong pisong gadget dahil mababait sila.
Matalino to Binabayaran nila ang influencer para makuha ang attention mo. Kapag finalo mo ang page na yan, araw-araw nang dadaan sa feed mo ang mga promosyon nila. Isang araw kapag gipit ka o na-curious, baka subukan mong maglaro, doon ka nila masisilaw. Dugo at pawis ng iba ang pinambili riyan. Saan galing ang pambili ng 100 pirasong iPhone? Galing yan sa pera ng mga taong nalulong sa sugal. Mga pamilya na wala ng pambili ng pagkain, mga nagbenta ng ari-arian, at mga nabaon sa utang. Ang bawat premyong napapanalunan sa ganitong giveaway ay may katumbas na sirang buhay ng ibang tao. Shit. Ginagamit ang tiwala mo. Sikat at mukhang mapagkakatiwalaan ang influencer. Kaya pakiramdam natin, ligtas. O okay lang ang online casino na yan. Pero negosyo pa rin yan na ang layunin ay kumita muli sa pagkatalo ng mga manlalaro. Ito po ang masakit na katotohanan. Kapag sinuportahan natin ang mga ganitong giveaway sa pamamagitan ng pag-follow at pag-share, nagiging katuwang tayo sa pagpopromote ng online gambling. Tinutulungan natin silang maghanap ng susunod na mabibiktima at malululong. My God. Puta, kinikilabutan ako dito. Tindi nito Ano ang pwede nating gawin? Huwag pumatol sa giveaways na may kapalit na pag-follow sa mga sugalan kahit gaano pa kalaki ang premyo. I-scroll up o i-block ang mga ganitong content para malinis ang algorithm ng iyong social media feed. Ibahagi ito sa iba nating kamag-anak o kaibigan na madaling maakit sa mga easy money o free gadgets online. Mahirap ang buhay ngayon kaya madaling matukso sa mga ganitong bagay. Pero mas mahalaga pa rin ang kapayapaan ng ating isip at ang proteksyon ng ating pamilya. Mag-ingat po tayong lahat online. Muli, wala pong libreng iPhone. Cringe na mga FB friend ko. Colleague ko na nagko-comment dun sa post. Kahit college graduate din sila at working sa corpo, like, di ba pumapasok sa isip nila na ito ay poverty porn, fake philanthropy? Tama mga kahombre ko, may point to. And she is endorsing online gambling. Kalingkingan lang yan sa kinikita niya sa pagiging endorser nun. So yeah, it's definitely out of touch and exploitive. I feel grateful na walang friends ko sa FB nag-post o tumangkilik sa pamimigay niya na yan. Inang yan kadiri, kakakilabot na parang ewan, makatulong sa lahat ng itutulong mo, iPhone? Actually, mga kahombre ko, tama. Kasi to tell you the truth, aanhin ho ng mga tunay na in need yung iPhone. Saan nila gagamitin yon? Tama? So, ito ho ay literal na ipapag-giveaway hindi para sa poorest of the poor, kundi ho para sa mga pwede nilang maging kasangkapan sa pagsusugal online. Gets nyo na? Diba? Klaro, diba? Kaya iPhone. Kasi kung ipapamigay nila to sa poorest of the poor, aanhin nila ang iPhone. Ibebenta lang din. Tama? No point. No point. Malaking kahibangan ho, kalokohan ho yan. My God, man. Nakakakilabot ho. I don't know. But this Philippines now is starting to blow my mind up. Sobrang nakakalungkot to, mga kahombre ko, no? I'll try my best na hindi na sumama. Ganitong mga klaseng bigat, mga kahombre ko, no? Na maaring matamo pa ng bansang ito. This is a very serious and at the same time erroneous na situation na sometimes evil people builds. Kaso dahil nga sa hirap ng buhay, wala kang magagawa but to do this job. 'Di ba? Meron at merong gagawa ng trabaho na ito. Pag hindi ikaw, ibang tao. So, bakit hindi na lang ikaw? Legal naman, 'di ba? One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!